Kabanata 3071. Talaga. This time is not a joke. Right. That would be great if you can do that. Please help my grandfather as soon as possible. Pagkarinig sa sinabi ni Dustin, hindi napigilan ng magandang dalaga na matuwa. Pumalakpak siya at tuwang-tuwa na parang batang babae. Seryoso ka ba, binata? Lumiwanag sa mukha ng matanda ang pananabik. Isa itong malaking tukso para sa kanya. Kung tutuusin, ang karagdagang 30 taon sa buhay ng isang tao ay masyadong kaakit-akit sa sinumang ordinaryong tao. Lalo pa ang isang matanda sa kanyang edad. Kahit na, sa kasalukuyang panahon, bihira para sa sinuman na lumabag sa 100 taong marka. Mukha ba akong nagbibiro? Siyempre seryoso ako. Gagastos ka ng 5 bilyon. Bagaman, sagot ni Dustin, wala iyon. Binata, kung matutulungan mo akong pahabain ang buhay ko ng karagdagang 30 taon, ibibigay ko sa iyo ang 5 bilyon sa sandaling ito. Ang matanda ay nagliliwanag sa tuwa. Sa auction hall, lahat ay tumingin kay Dustin ng may paghanga. Kahit na lahat ng mga taong maaaring dumalo sa kaganapan ay pawang mayayaman. Ang 5 bilyong dolyar ay isang malaking halaga pa rin para sa sinuman at walang biro. Sa katunayan, marami sa mga bisitang dumalo ay mayroon lamang netong halaga na ilang daang milyon. Ang isang deal na 5 bilyon ay isang napakalaking shock sa kanila. Good heavens! Sigurado ka bang matutulungan mo ang ginoong ito na pahabain ang kanyang buhay ng 30 taon pa? Sa pagkakaalam ko, imposible, sir. I think you are just talking nonsense. Or there is a dark side to what you are claiming. At ikaw sir, senior gentleman, naway ipaalala ko sa iyo na imposibleng mabuhay ka pa ng 30 taon. Maliban na lang kung may Diyos na pumasok sa mortal na mundo para tulungan kang makamit ito. Kung gaano katagal nabubuhay ang isang tao sa mundong ito ay napagpasyahan ng kanyang kapalaran. Napakahirap na labagin ang mga batas ng kalikasan at pahabain ang kanyang buhay na napagpasyahan na ng mga Diyos ng kapalaran. Sumingit si Master Eason mula sa Buddhist sect. Kalmadong inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang sinabi. Sir, alam ko ang ibig mong sabihin. At naiintindihan ko kung saan ka nanggaling. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng binatang ito. Isang bagay na nawawala sa iyong argumento ay ang pananampalataya. At iyon ang mayroon ako ngayon. May tiwala ako sa binatang ito. Serena, ayusin mong bayaran ang binata ngayon din. Sabi ng matanda. Okay, Lolo, pakibigay ang mga detalye ng iyong bank account. Sir, gagawin ko agad ang paglipat. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagsimulang magtiwala ang magandang dalaga kay Dustin. Ibinigay ni Dustin ang mga detalye ng kanyang account sa magandang babae. Pagkatapos ay tumawag kaagad ang magandang apo ng matanda. At idinikta ang kanyang mga utos sa isang tao na magpatuloy sa transaksyon sa bangko. Ilang sandali pa, nag-vibrate ang telepono ni Dustin at ipinakita sa papasok na mensahe na tumaas ng 5 bilyong dolyar ang kanyang account. Di nagtagal pagka-uwi sa huling pagkakataon. Bumili ang kanyang ina ng cellphone para kay Dustin para makontak siya ng maginhawa. Kaagad pagkatapos ng transaksyon, ang bank account ni Dustin ay may kabuoang mahigit 7 bilyong dolyar. Kaagad siyang naging mas mayaman kaysa karamihan sa mga taong naruroon sa araw na iyon. Para sa lahat sa Earth, sapat na ang gayong kayamanan upang mamuhay ng comfortable. Kahit na marangya sa loob ng ilang dekada o buong buhay. Okay, the transfer was legit. Let's begin. Please open your mouth. Bilin ni Dustin sa matanda. Masunaring ginawa ng matanda ang sinabi sa kanya. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at isang divine pill na may masaganang immortal na enerhiya ang nagmaterial sa kanyang palad at lumipad sa nakangangan na bibig ng matanda. Ang pagiging epektibo ng tableta ay agad na kumalat. Boom! Pakiramdam ng matanda ay libo-libong umaalo na malalaking ilog ang umaagos sa loob ng kanyang katawan at sa sobrang lakas. Halos mapunit na nila ang lahat. Arg! Hindi napigilan ng matanda na umungol sa langit. Isang nakakabulag na patong ng maliwanag na apoy ang nag-aapoy sa lupa. Na nakakasakit sa sinumang tumitingin dito sa mata.
Pero pinaghandaan ng husto ni Dustin. Hinawakan niya ang ilang mga formula sa isang hilera at ipinutok iyon patungo sa katawan ng matanda. Pagkatapos ay tinapik-tapik niya ang ulo ng matanda para makaupo ang matanda na naka-cross legs. Kasabay nito ay nagpasa siya ng kaunting enerhiya sa katawan ng matanda upang protektahan ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, nawala ng malay ang matanda at nakakross ang paa. Isang patong ng maliwanag na apoy ang nakapalibot sa kanya at lumundag palabas. Ito ay mukhang kamangha-mangha at hindi pangkaraniwang. Nagmukhang celestial being ang matanda. Ang hindi pangkaraniwang tanawin ay nagbuntong hininga sa lahat ng mga nakasaksi nito. Nakakamangha. Hindi ka panipaniwala. Tingnan mo, nagliliyab na ang katawan ng matanda. Ngunit buo pa rin ang kanyang damit at balat. Oh my God! Isa itong himala. Nakanganga ang lahat ng taong naroroon sa pinangyarihan. Hindi nila lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang alam lang nila ay isang tanawin iyon. Siguro, ang matandang ito ay talagang pinahaba pa ng 30 taon ang kanyang buhay. Ang ideyang ito ay biglang pumasok sa isip ng lahat. Bilasan mo. Kunan mo ng picture itong mahiwagang kaganapan. Maraming tao sa bulwagan ang nakabawi mula sa unang pagkabigla at agad na kinuha ang kanilang mga telepono upang mag-shoot ng mga video at kumuha ng litrato. Ang taong ito ay nakakainis. Ngunit siya ay tila napaka-espesyal at biniyayaan ng mga kamangha-manghang kakayahan. Bulong ni Serena sa sarili. Si Alice, ang dating manliligaw ni Dustin na kanina lang ay nang iinsulto sa kanya ay iba ang tingin kay Dustin ngayon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng dampi ng pagkasabik. Dustin, kailan pa siya naging makapangyarihan? Nakakuha siya ng $5 bilyong ng ganoon. Sa isang kisap mata, at kaya niyang pahabain ang buhay ng mga tao. Siya ay nakatakdang maging mayaman sa buhay na ito. Kaya ba nagkamali ako ng pagpili na itinapon siya para makasama ang nakakasuklam na matandang ito dito? Hindi ako dapat nakipaghiwalay sa kanya. Doon, sa sulok ng auction hall, naging komplikado ang ekspresyon ni Alice. Napatingin siya sa matabang matandang katabi niya saka muling tumingin kay Dustin. Ang matabang matandang lalaki, na may kabuuang net worth na humigit kumulang 500 milyon, ay talagang ikinasal sa iba at nagkaroon ng mga anak. Kung noon pa man ay papayag na si Alice na maging jowa ng matabang matandang ito imbes na maging kasintahan ni Dustin dahil ayaw nitong mabuhay sa kahirapan. Ngunit ngayon, nabaligtad ang sitwasyon. Si Dustin ay mayroon na ngayong higit sa $5 bilyong. At siya ay bata pa at malakas, na may mahiwagang kapangyarihan upang palawigan ang buhay ng mga tao. Habang iniisip ito ni Alice, lalo siyang nagsisi. Kung kaya lang niyang sipin ang sarili niya. Hindi ako pwedeng tumayo lang dito at manood. Kailangan kong pumili. Ang pagiging may bahay ng matandang ito ay hindi isang permanenteng kaayusan. Isang araw kapag napagod siya sa akin, itatapon niya ako. Ganyan ang lahat ng mga chauvinist na baboy na ito. Pare-pareho lang sila. Biglang nagngangalit si Alice at tila nakapagdesisyon na. 10 minuto sa prosesong ginagawa ni Dustin sa matanda. Unti-unting namatay ang apoy sa ibabaw ng katawan ng matanda. Pagkatapos, biglang nagmulat ng mata ang matanda at tumayo. Siya ay talagang bumangon. Mabilis na parang hangin. Ano? Paano naging ganito? Lahat ng taong naruroon ay hindi makapaniwala sa kanilang tinitingnan. Wala nang makita ang matanda. Sa kanyang lugar ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 na kamukha niya. Ito ba ay parehong tao? Siya ay may isang parisukat na mukha. Mukhang maharlika at matatag. Oh my goodness! Haha, sir! Iniligtas mo ang buhay ko at pinabalik mo ako sa nakaraan na nagbigay sa akin ng isa pang 30 taon. Magpapasalamat ako sa iyong ginawa. Sa buong buhay ko. Mula ngayon. Kung kailangan mo ng anuman mula sa akin, gagawin ko ang aking makakaya upang pagsilbihan ka. Ako ang nasa iyo. Yumukol siya ng malalim kay Dustin. Nang walang anumang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang pinalawig na 30 taong pag-asa sa buhay. It was a deal between us. Fair and square. Hindi mo na kailangan. Materay na sabi ni Dustin.
Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang mangas at ginamit ang kanyang omnipotent lightness para pumunta sa likod ng bulwagan. Lolo, ikaw ba talaga yan? Kamusta ka ngayon? Anong pakiramdam mo? Humakbang ang magandang dalaga at itinuro ang kanyang lolo. Nabigla siya sa pinaghalong nararamdaman niya ngayon. Nagulat siya, nasa sabik, hindi nakaimik at hindi makapaniwala ng sabay-sabay. Oh, Diyos ko! Bumalik ka sa iyong kabataan. Hindi ako makapaniwala na ang isang kamangha-manghang bagay ay posible sa mundong ito. Ang Panginoong ito ay dapat na isang Diyos. Lahat ng taong naruroon ay nabigla sa kanilang nakita. Ano, saan kaya nagpunta ang binata? Kanina lang nandito siya. Paano siya biglang nawala? Master, hindi po. Huwag po kayong umalis. Malubha po ang aking karamdaman. Tulungan niyo po ako sa pagpapagamot ninyo. Kahit magkano iyon. Babayaran ko. Gusto ko ring pahabain ang buhay ko. At willing akong magbayad. Young Master, please stay. Nagkagulo ngayon ang buong auction hall. Lahat ng may kayang bayaran ngayon ay nagnanais ng isang piraso ng mahimalang paggamot ni Dustin. Gustong-gusto ng lahat na malaman kung saan siya nawala. Dahil bigla na lang siyang hindi nakita. Pero wala na si Dustin. Hanapin mo siya. Nasa kanya ang magic treasure ng binata. Hindi lang nakakapagpagaling ng malulubhang sakit. Kaya niyang pahabain ang buhay ng mga tao na nagpapabata sa kanila. Ang mga ito ay dapat na mga table tasks mula sa sinaunang panahon. Tulad ng sinabi ng alamat, tanging ang ating Divine Moon Sect lang ang dapat magkaroon ng ganitong uri ng magic pills. Sa isang sulok ng bulwagan, nanginginig sa tuwa ang matandang nakaitim. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang malaking grupo ng mga tao at nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Hanapin mo siya. Hindi siya makakalayo. Tiyak na umiinom ang batang ito ng hindi kapani-pani walang divine pill. Kung tutuusin, masyado pa siyang bata. Ipinakita niya sa publiko ang kanyang mga kakayahan at kayamanan. Walang duda na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Ngayong lumabas na ang impormasyong ito, tiyak na hahabulin siya ng lahat ng mga sekta at malalaking angkan. Pababa na parang baliw. Hindi pwedeng mahuli ang sekta natin. Dapat tayo ang unang uminom ng mga divine pill ng bata. Ang mga martial artists sa bulwagan ay bumulong sa isa't isa. At lahat sila ay nagmamadaling lumabas. Ngayon, ang lahat ay nagsimula sa isang misyon na hanapin si Dustin bago ang iba. Lolo, may mali. Tila ang binata na tumulong sa iyo ay naging target ng lahat ng mga martial artists na ito. Maliwanag na lahat sila ay may masamang intensyon. Napansin din ng magandang dalaga ang biglang pag-igting ng sitwasyon. Nasa panganib si Dustin. Well, ipinakita niya ang kanyang mga magic pill para sa akin. Gustong tumulong sa akin. Dahil sa walang katapusang potensyal nito. Tiyak na maraming martial artist ang gustong agawin sa kanya ang kanyang mga kayamanan. Alam kong ako ang may pananagutan yan. Serena. Tawagan ang lahat ng mga mapagkukunan ng aming angkan upang malaman ang background ng binata. At pagkatapos ay subukan ang aming makakaya upang protektahan siya. Sabi ng matanda sa mahinang boses. Okay lolo, pasok na ako. Tumango naman ang magandang dalaga habang sumagot at nagpatuloy sa pagtawag. Dustin, hintayin mo ako. Hoy Dustin, nagkamali ako. Dustin, gusto kong makipagbalikan sayo. Ilang paraan ang naisip ni Alice para maayos ang relasyon nila ni Dustin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala si Dustin sa isang kisap mata. Napasigaw siya sa gulat at sinubukang tumakbo sa kanya. You little gold-digging bitch. Kung hahabulin mo siya, huwag na huwag kang babalik sa akin. Galit na sigaw ng matabang matandang lalaki. Siya ay labis na nainsulto sa biglaang pagbabago ng puso ni Alice. Na hindi makatanggap ng pagkatalo. Ano? Biglang binigyan ng matandang lalaki na ngayon ay parang nasa 40 years old na ang matandang lalaki ng malamig na tingin na may matatalas na mata. Serena, how dare he be so rude to the master who helped me? We're going to do everything we can and use all kinds of ways to make him broke in the shortest time possible. Malakas na sabi ng matanda at ngumisi. Naiintindihan ko.
Sinulyapan ng maganda niyang apo ang matabang matandang lalaki. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ng matabang matandang lalaki. Masama ang pakiramdam dahil sa nalaman. Bagamat hindi niya kilala kung sino ang matandang nasa harapan niya. Napagtanto niya pa rin na nasa talo na siya. Hindi bababasa. Ang matanda ay napakayaman na madaling kumuha ng $5 bilyong kanina. Hindi magiging mahirap para sa kanya na makitungo sa isang regular na mayaman tulad ng matandang lalaki. Lumapit sa matanda ang matapang na matandang kadate ni Alice. Pagkatapos niyang mag-ipon ng lakas ng loob, ibinuka niya ang kanyang bibig. Sir, there must be some kind of misunderstanding. I can explain, maingat na sabi ng matipunong lalaki sa matanda. Gayunpaman, binigyan lang siya ng matanda ng walang pakialam na tingin. Tumalikod siya at tinahak ang daan patungo sa exit ng auction hall. Ihanda mo ang sarili mo. Ilang araw ka na lang magiging dukha. Iyan ang kinahinatnan ng pagkakasala sa maling tao. Sabi ng mapang-akit na babae at saka sumunod sa matanda palabas ng kwarto. Paano kung mas mayaman ka sa akin? Hindi ako naniniwala na magagawa mo akong pulubi. Hindi sa loob ng ilang araw. Hindi kailanman. Galit na sigaw ng matipunong matanda. Nakaalis na sa auction room ang matanda at ang magandang dalaga bago pa matapos ang pangungusap ng matapang na matanda. Makalipas ang ilang araw, ang lahat ng kumpanya ng matapang na tao ay dumanas ng malaking pagkalugi dahil sa iba't ibang problema. Ang ilan sa kanyang mga korporasyon ay namartilyo sa stock market, habang ang iba ay nag-nosedive. Bukod dito, siya ay sinampahan ng kaso. Hindi lamang nawala ang lahat ng kanyang pag-aari, ngunit nabaon din siya sa utang. Sa loob lamang ng isang linggo, siya ay naging isang dukha. Sa isang iglap, nakipaghiwalay sa kanya si Alice. Iyon ang sinapit ng matandang matipunong lalaki pagkalabas nito sa auction house. Samantala, dumiretso si Dustin sa suburbs. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas ng auction house. Napakaraming tao ang sumugod at sumunod sa kanya. Sa kabutihang palad, nakikita niya ang kanyang mga humahabol gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Tumawag siya ng taxi at dumiretso sa suburbs. Kahit na ang mga martial artist ay may napakataas na katayuan sa modernong lipunan. Iniwasan nila ang paglabag sa batas dahil ayaw nilang lumaban sa gobyerno sa publiko. Pagkatapos ng lahat, ang kontemporaryong sibilisasyon ay kinokontrol ng konstitusyon at mga tuntunin nito. Kaya naman, ang mga martial artist na iyon ay hindi kumilos sa lungsod. Sa halip, sinundan nila si Dustin sa suburbs. Hindi nagtagal, dumating si Dustin sa isang ilang na lugar. Ayon sa driver ng taxi, matagal nang mas grave ang lugar na ito. Bumaba si Dustin sa sasakyan at humakbang sa ilang. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang desyerto na open field. Pagkatapos, umupo siya ng naka-cross-legged at nakapikit. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang kanyang kapaligiran. Kaagad, naramdaman niya ang mga sasakyang nasa labas ng kalsada patungo sa kanya sa mabilis na tulan mula sa malayo. Mula nang ako ay sumanib sa aking orihinal na katawan. Nakatanggap ako ng mas kaunting pagsupil na puwersa mula sa kalikasan na laban sa akin. Ang aking vital energy realm ay tila bumalik din sa medium stage ng mysterious realm. Dahil ako ay ipinanganak at lumaki sa Earth, pakiramdam ko ay mas maganda ang mundo sa aking dating katawan. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa puntong iyon, ang kanyang cultivation base ay nasa medium stage ng mysterious realm. Tingnan mo, nandyan siya. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki. Sa ilang segundo, sunod-sunod na tumakbo ang 100 sasakyan sa desyerto na lugar kung saan nakaupo si Dustin ng payapa. 100 figure din ang sumugod kay Dustin. Mas mabilis pa sila kaysa sa mga sasakyang gumagalaw ng buong bilis. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nagulat si Dustin nang malaman na ang mga taong tumatakbo patungo sa kanya ay may lakas na katumbas ng mga cultivator sa ika-8 o ika-9 na antas ng energy gathering realm. Wait, 4 sa mga taong ito ay kasing lakas ng mga master sa Earth realm. Napagpasyahan nilang i-play ito ng mahina at manatili sa loob ng kanilang mga sasakyan.
Nanunuya si Dustin sa kanyang iniisip. Salamat sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Tumagal lamang siya ng ilang segundo upang malaman ang cultivation base ng lahat ng kanyang mga humahabol. 4 sa kanila ay nasa Earth Realm, habang ang iba sa kanila ay nasa Energy Gathering Realm. Ang 12 sa kanila ay nasa ika-8 o ika-9 na antas ng Energy Gathering Realm. Kung ikukumpara kay Dustin, kasing hina sila ng mga langgam. Hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga tao ang nagsara kay Dustin. Hoy, brat, you have the balls to stay here and wait for us. Sa tingin ba ng brat na ito ay kaya niya tayong labanan mag-isa? Bastos ka, ibigay mo lahat ng meron ka ngayon. Gayunpaman, hindi gumalaw ni Dustin. Noon lang, bumaba sa isang off-road na kotse ang isang elder na nakasuot ng itim na damit. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Dustin. Brat, tell me the truth, ninakaw mo ba ang bangkay na iyon sa punerarya ng Smile City? Pinatay mo ba ang mga taong iyon sa ating sekta? Inihaw ng matanda si Dustin sa isang mabagsik na tono. Ang matanda ay naglabas ng malakas na aura tulad ng isang kakilakilabot na bagyo na tinangay ang lahat sa lahat ng direksyon. Umatras ang ibang tao nang maramdaman nilang isa siyang master. Diyos ko, siya ay isang master ng Subliming Force Realm. Akala ng lahat, hindi sila ng ahas na lumapit ng husto sa matanda. Sa Earth, mayroong 7 kaharian sa cultivation base. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sila ay ang Open Force Realm, ang Hidden Force Realm, ang Vital Force Realm, ang Spiritual Force Realm, ang Subliming Force Realm, ang Expert Realm, at ang Senior Expert Realm. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga magsasaka ay hindi nakarating sa Spiritual Force Realm. Ang mga master sa Spiritual Force Realm ay itinuturing na malaking shot sa martial arts world. Para naman sa mga nasa Subliming Force Realm, bihira silang magpakita sa publiko. Ang isang master na pumasok sa Subliming Force Realm ay karaniwang isang elder sa isang martial arts clan o sect. Karamihan sa kanila ay matataas na figure sa isang angkan o isang sekta. Ang mga tao sa Expert Realm ay mas malakas kaysa sa mga nasa Subliming Force Realm. May kasabihan sa underground world ng martial arts na walang sino man ang makakainsulto sa mga nasa Expert Realm dahil napakalakas nila. Gayunpaman, ang mga cultivator sa Senior Expert Realm ay mas kakilakilabot kaysa sa mga nasa Expert Realm. Sa Earth, ang mga nakatataas na eksperto ay bihirang makita kahit sa mga nangungunang sekta o angkan. Ang mga sekta at angkan na iyon na may mga cultivator sa Senior Expert Realm ay tiyak na magiging maunlad at tiyak na mabubuhay sa loob ng daan-daang taon. Damn it, hindi ako makapaniwala na may master sa Subliming Force Realm na nandito para sa brat na ito. Ngayon ang lahat ng kanyang mga kayamanan ay mahuhulog sa mga kamay ng Panginoong ito. Maraming tao ang may ganitong kaisipan sa kanilang isipan. Lahat, makinig. Ang brat na ito ay may ilang hindi maayos na isyu sa ating Divine Moon Sect. Siya ay brutal na pinatay ang aming mga miyembro. Kaya please umalis ka na. Dapat kong dalhin ang mamamatay tao na ito sa aming sekta at parusahan siya ng naaayon. Gagawa siya ng isang halimbawa. Dapat malaman ng lahat na walang makikigulo sa Divine Moon Sect. Sigaw ng matandang nakaitim sa lahat. Diyos ko, siya ay miyembro ng Divine Moon Sect. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang mga tao sa paligid niya sa pagkamangha. Ang Divine Moon Sect ay isang napaka-misteryosong sekta. Wala talagang nakakaalam tungkol dito. Hanggang ngayon, walang sino man ang nakakaalam tungkol sa lokasyon ng punong tanggapan nito. Gayunpaman, alam ng bawat martial artist na hindi nila kayang pukawin ang misteryosong sektang ito. Itinuring sila ng lahat bilang isang puwersa na hindi dapat isaalang-alang. Napakaraming miyembro sa Divine Moon Sect, at ang ilan sa kanila ay mahusay na mga master. Ang mga miyembro nito ay bihirang umalis sa punong tanggapan nito. Gayunpaman, sa tuwing magpapakita sila, may gagawin sila na tiyak na ikagugulat ng mga martial artists sa buong mundo. Halimbawa, 10 taon na ang nakalilipas. Biglang lumitaw ang mga miyembro ng Divine Moon Sect at nahuli ang ilang kabataang martial artist na may pambihirang talento.
May usap-usapan na may lihim silang ginagawa. Eksperimento. Pagkaraan ng ilang oras, kumilos ang lahat ng mga martial artist laban sa kanilang kasumpa-sumpa na proyekto. Sa kalaunan, tumigil na sila sa paghuli ng mga mahuhusay na martial artist. Nang marinig ng mga tao na ang matandang nakaitim ay mula sa Divine Moon Sect. Naramdaman nilang nanghina ang kanilang mga binti dahil sa takot. Wala ni isa sa kanila ang nagdalawang isip at mas lalo pang lumayo sa matanda. Biglang bumaba sa isang mamahaling sasakyan ang isang matandang nasa 60 taong gulang. Sir, pakiusap. Alam nating lahat na may magic pills ang brat na ito. Sa totoo lang, pumunta lang kami dito para sa mga tabletang iyon. Wala kaming intensyon na makisali sa iyong mga problema. Pagkatapos naming makuha ang lahat ng kanyang mga table tasks, maaari mong lutisin ang anumang mga bagay na mayroon ka sa kanya. Sabi ng matanda na umalis sa marangyang sasakyan na natatawa. Siya ay napakabilis. Kahit mahigit 500 metro pa ang layo niya. Ilang hakbang na lang ang inaabot niya para marating si Dustin. Habang nakatayo siya ay nagpakawala siya ng malakas na puwersa. Isa pang master sa Subliming Force Realm. Nagulat ang karamihan. Haha, talagang tama ka, Mr. Tang. Kukunin lamang natin ang kanyang mga kayamanan. Hindi papatayin. Kapag tapos na tayo, ikaw at ang iyong Divine Moon Sect ay makakaganti sa kanya. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Biglang lumitaw sa harap ng lahat ang isang pandak at matabang matandang lalaki na may kapansin-pansing pagkakahawig sa patatas. Natumatawa ng malakas. Ang matanda ay napakaikli. Halos hindi umabot sa 5 talampakan ang taas. Ngunit habang siya ay nakatayo roon, isang hindi nakikitang presyon ng enerhiya ang tahimik na kumalat sa paligid niya. Na nagpasikip sa dibdib ng lahat na parang nasasakal. Isa pala siya sa mga master ng Subliming Force Realm. Swish! Sa puntong ito, lumitaw ang isang figure na kasing tallest ng isang espada sa tuktok ng isang off-road na sasakyan. Nang walang babala, ang figure ay nagpatuloy sa pag-hack kay Dustin. Ang matalas na figure ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakadamit tulad ng isang Daoist na pari. Ang kanyang baywang ay nakaumbok, na nagpapakita ng isang mahusay na nakatagong sandata sa ilalim ng kanyang mga damit. Ang lalaki ay mukhang malamig at mayabang at ang kanyang aura ay matalim at mapanganib. Napakatalim ng itsura niya, parang espada na madaling matanggal sa kaluban nito anumang oras. Lad, we don't have to do this. How about you save yourself from all the hurt and pain and just hand over all your belongings? Hindi pinansin ng lalaki ang iba. Pagdating niya, tinitigan niya si Dustin sa lupa at malamig na hiniling na isuko ni Dustin ang lahat. Gusto niyang tiyakin na alam ng lahat na siya ay isang master ng Subliming Force Realm. Ang ibang mga magsasaka sa paligid ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Natakot sa kanyang presensya. Kadalasan, ang mga master ng Subliming Force Realm ay bihirang makita saan man sa mundo. Ngunit ngayon, 4 na cultivator sa Subliming Force Realm ang lumitaw sa harap nila. Ito ay kasing bihira ng hitsura ng asul na buwan. Mabilis na umakyat ang 4 na master. Bumuo ng isang hanay upang palibutan si Dustin, na nag-iwan sa kanya ng pagkakataong makatakas. Ang iba pa ay umatras na lahat, na dumistansya sa nalalapit na laban. Ito ay maaaring magulo at lubhang marahas. Hey you guys, gusto mo ba talagang pahirapan ang mga bagay para sa ating Divine Moon Sect? Nagdilim ang mukha ng matanda sa itim nang makita ang sitwasyon. May banta sa tono niya. Madaling maunawaan na bilang isang sikat at prestihiyosong sekta, ang Divine Moon Sect ay talagang kinatatakutan ng karamihan sa mga mandirigma sa mundong ito. Haha, nagpapakomplikado ka sir. Nilinaw ko na gusto ko lang makuha ang mga table tasks mula sa batang ito. Kung tungkol sa sama ng loob sa pagitan ng iyong sekta at sa kanya, iwanan mo ako mula dito. Hindi ako gaanong interesado. Ang mga miyembro ng aming angkan ay hindi kailanman mag-uudyok ng kaguluhan sa aming sariling kagustuhan. Tumawa ang matanda sa tradisyonal na kasuotan. Mahuhusgahan ng isang tao mula sa kanyang hitsura na siya ay mula sa Tang Clan. Matapos mapagtanto kung sino siya, lahat ay biglang napaatras. Wala siyang dapat pakialaman.
Ang Tangklan ay isang puwersa na may mahabang kasaysayan. Nakilala sa espesyalidad nito sa paggamit ng mga nakatagong armas. Haha, kami, mula sa East Mountain Sect ay dumating din na may parehong layunin. Hindi kami naririto para gumawa ng anumang gulo. Ngunit hindi rin kami matatakot na lutisin ang anumang problema. Ano man ang paraan na iyon. Tumawa din ng malakas ang pandak na matabang matandang lalaki. Kami, ang West Mountain Sect ay sumusunod lamang ayon sa aming sariling mandato. At hindi kami sumusuko sa anumang uri ng banta. Malamig na sabi ng medyo may edad na lalaki na nakadamit Daoist. Nang marinig ang mga salitang ito, namuo ang pagsimangot sa mukha ng matandang nakaitim. Lumalabas na ang mga master na ito ay nagkataon sa isa't isa. Nagmula sa Tangklan, East Mountain Sect at West Mountain Sect. Ito ang lahat ng pinakamataas na antas ng tatlong sekta sa mundo. Kahit na malakas ang Divine Moon Sect, kailangan pa rin nilang pag-isipang mabuti kung kaya nilang saktan ang tatlong malalaking sekta ng sabay-sabay. You don't really need to waste your breath on them. Let us just take this breath down. Now, sabi ng isang medyo may edad na sa tabi ng matandang nakaitim. Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita ay sumugod na siya na parang pana at hinawakan ng kanang kamay ang balikat ni Dustin na kasing talas ng kawit. Humph! Cut the fucking crap! Who the hell cares? Sa likod ng matandang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Isang payat na lalaki ang nagwagayway ng kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang sumulpot kay Dustin na parang isang kumikinang na karayom. Ang bilis ng pag-charge ng sandata ay napakabilis. Kung susuriing mabuti, makikita ng isa na ang ilaw ay talagang isang maliit na kawit na bakal. Katulad ng kawit ng isda, mayroong halos transparent na sinulid sa likod na nakalop sa butas sa isang dulo. Hindi na madaig. Ang lalaking may machete sa likod ng pandak na matandang lalaki. At ang lalaking may espada sa likod ng nasa katanghaliang Daoist na pari ay humakbang pasulong mula sa likod ng kanilang mga amo upang ilunsad ang kanilang sarili. Mga pag-atake. Isa-isang sumulpot ang mga mandirigma mula sa bawat isa sa apat na pangunahing sekta kay Dustin. Apat na masters ng spiritual force realm. This is fucking awesome. Bulalas ng mga tao sa kanilang paligid sa pambihirang tanawin. Lumabas na lahat ng apat na master ay may lakas ng spiritual force realm. Oh, kaya mga cultivator sila sa spiritual force realm. Kung ganoon, ang kanilang kakayahan ay katumbas ng isang cultivator sa ikawalo o ikasyam na antas ng energy gathering realm. Sa makatuwid, ang Sublimum Force Realm ay magiging katumbas ng Earth Realm. Mabilis na nag-isip si Dustin sa katahimikan. Sa isang kisap mata, lahat ng apat na magsasaka ay halos nasa Dustin. Ngunit si Dustin, hindi naapektuhan ng drama sa kanyang paligid, ay nanatiling nakaupo nang nakakross ang kanyang mga paa. Nang walang anumang senyales ng paggalaw. Bawat isa ay nagmumula sa apat na sikat na sekta ng mundong ito. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng mga umaatake ni Dustin ay kahanga-hanga at lubhang kinatatakutan. Tapos na siya. Ang mga tao sa kanilang paligid ay umiling lahat. Kumbinsido na si Dustin ay tiyak na mapapahamak sa pagkakataong ito. Ngunit sa tamang panahon, nagpatawag si Dustin ng apat na spiritual sense flying needles mula sa kanyang soul sea. Dahil sa kanyang kalooban, lumipad ang mga karayom patungo sa ulo ng apat na magsasaka sa isang iglap. Kabisado na ni Dustin ang spiritual sense flying needle na ito noong siya ay nasa energy gathering realm. Hindi niya ipinatawag ang espesyal na kapangyarihang ito at ginamit ito sa napakaraming taon. Ang kapangyarihan, karanasan, pangitain at martial arts na pangunawa ni Dustin ngayon ay lubos na napalakas. Ang kapangyarihang nilikha ng espiritual na kahulugang martial arts na ito ay hindi bababa sa daan-daang o libo-libong beses na mas malakas kaysa dati. Walang mortal na mandirigma ang maaaring tumayo o makaligtas dito. Ang apat na cultivator sa spiritual force realm ay sabay-sabay na inatake ng spiritual sense flying needle na tumago sa kani-kanilang soul seas. Bago pa man sila makapag-react, ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay napunit sa sumunod na katahimikan. Ang apat na magsasaka ay nakatayong naniniga sa kanilang mga landas. Biglang umagos ang dugo mula sa kanilang mga mata.
tenga, bibig at ilong. Ang apat ay patay na walang gaanong daing. Ano? Anong nagyari? Lahat, kabilang ang apat na master sa Sublimum Force Realm, ay natigilan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. All this while, naka-cross-legged pa rin si Dustin habang nakapikit. Parang hindi siya gumalaw ng muscle. Sa kanyang paggising, ang apat na malalakas na cultivator sa Spiritual Force Realm ay namatay ng walang anumang aksyon. Ang isang daga na tumatakbo palayo sa kanyang mandaragit ay namatay na isang mas marangal na kamatayan. Shit! Hindi kasing simple ng inaakala natin ang brat na ito. Subukan ko naman this time. Sabi ng matandang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa mahinang boses, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Isang malaking dakot ng manipis na karayom ang lumitaw at pinaputukan si Dustin. Ang mga lumilipad na karayom ay hindi lamang masyadong manipis sa laki. Ngunit naglalaman din ng spatial na puwersa. Sa sandaling sila ay binaril. Higit sa kalahati ng mga lumilipad na karayom ay nawala. Ito ay naging mahirap para sa sino man na umiwas sa kanila. Halos imposible rin para sa kanila na tumakbo o magtago mula sa alinman sa mga karayom. Well, isa ito sa makapangyarihang secret weapon skills ng Tang Clan. Tila talagang karapat dapat ito sa reputasyon nito. Ang mga tao ay hindi maiwasang humanga sa matanda sa kanyang napakahusay na lihim na husay sa sandata. Hindi nila nais na maging laban sa kanya sa hinaharap. Alam na siya ay nagtataglay ng kasanayang ito. Ang tatlo pang master ng Sublimum Force Realm ay tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit sa susunod na sandali, bang! Bam! Bumagsak! Malinaw na umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng pagbabanggaan ng metal. Daan-daang libo-libong lumilipad na karayom. Sa sandaling tumama ang mga ito sa balat ni Dustin, ay sunod-sunod na napaatras ng malakas at hindi nakikitang puwersa. Higit pa rito, ang mga lumilipad na karayom na ito ay mas mabilis at mas malakas kaysa dati kapag naglalakbay pabalik. Imposibleng makapasok ang mga karayom sa protective barrier sa paligid nila ni Dustin. Lalo na sa kanyang malakas na pisikal na lakas. Ang mga karayom pagkatapos ay mabilis na umikot patungo sa matandang lalaki. Nag-deploy lang sila, tapos agad siyang sinundan. Damn it, fuck! Namutla sa takot ang matanda at nagmamadaling umiwas sa atake. Ngunit, huli na, shoop, shoop, shoop. Ang mga lumilipad na karayom ay sunod-sunod na dumating sa matanda at ibinaon ang sarili sa sarili nitong laman. Sa isang iglap, nasaksak siya ng mga lumilipad na karayom sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Sa isang malakas na putok, bumagsak ang matanda sa lupa. Sumisigaw. Siya ay nasa malubhang sakit. The fucking brat. Let's join forces and deal with him together. Nagkatinginan ang tatlo pang master bilang pagsang-ayon. Tapos sabay-sabay na sumugod silang tatlo kay Dustin. Sige. Pero hindi mo na kailangang makipaglaro pa sa iyo. Biglang tumayo si Dustin at ngumisi. Naiinip na siya, walang pag-aalinlangan. Iniunat ni Dustin ang kanang kamay para hawakan sa balikat ang matipunong matanda. Ang matipunong matandang lalaki ay may hawak na machete na hindi bababa sa 200 libra ang bigat. Nang iwagayway niya ang kanyang sandata kay Dustin, bumangga sa hangin ang tunog ng pumuputok na sinag ng enerhiya. Gayunpaman, si Dustin ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya. Sa paghawak niya sa balikat ng matipunong matanda, hinigpitin niya ang pagkakahawak at naduraj ang buto ng mataba na matanda. Inihagis ni Dustin sa hangin ang lalaking may tiyan. At ang katawan ng huli ay bumaril sa malayo na parang isang malaking kanyan. Sa sumunod na segundo, sinampal niya ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na Daoist. Agad namang napamura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dumura siya ng dugo habang umuubo. At pagkatapos ay nahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Pagkatapos, tulad ng isang multo, mabilis na kumilos si Dustin at agad na nasa harap ng matandang nakaitim mula sa Divine Moon Sect. So miyembro ka ng Divine Moon Sect? Walang pakialam na tanong ni Dustin. Lahat ng tao sa paligid nila ay natulala. Paano nakakilos ang lalaking ito ng napakabilis? Lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Yes, I'm from the Divine Moon Sect. You better clean up your act.
Or else sisirain ka namin. Sagot ng nakatatandang nakaitim. Nagulat siya sa ipinakitang kapangyarihan ni Dustin. Kahit tuwid ang mukha niya. Nanginginig ang mga paa niya sa panginginig. Oh, ganun ba? Well, today is your lucky day. I'm looking for members of the Divine Moon Sect. Putol ni Dustin na may mapang asar na pang-iinis. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang matandang nakaitim na damit. You brat, how dare you? Tili ng matandang nakaitim habang mabilis na umatras. Kasabay nito, sinubukan niyang maghatid ng suntok sa direksyon ni Dustin. Ang kamao ng matanda ay nagbuga ng matitinding gintong ilaw. Tila, natutunan niya kung paano makuha ang nagniningning na enerhiya ng araw, buwan, at mga bituin at i-convert ito sa kanyang sarili. Mabilis na sumugod si Dustin sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang kumikinang na kamao ng matanda at agad itong pinulbos. Pagkatapos, binigyan ni Dustin ng isang sampal ang matabang matanda. At ang matanda ay natamba sa isang segundo. Hinawakan niya ang walang malay na lalaki. Kanyang mga kamay. Si Dustin ay hindi kapani-pani walang mabilis. At siya ay mas malakas kaysa sa nakatatandang nakaitim. Kaya, hindi man lang may pagtanggol ng elder mula sa Divine Moon Sect ang kanyang sarili. Ano? Hindi pwede yon. Napatulala ang lahat. Natalo ang 4 na master sa Subliming Force Realm sa brat na ito sa isang tibok ng puso. You've got to be kidding. Gulat nilang lahat. Kailangan nating iligtas ang ating matanda. Brat, bitawan mo ang matanda natin. Patay ka. Isang grupo ng mga tao ang sumugod kay Dustin. So lahat kayo ay galing sa Divine Moon Sect. Ha? Ngumisi si Dustin. Kinasusuklaman niya ang kanilang sekta hanggang sa kaibuturan. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip. At libo-libong spiritual sense flying needles ang lumipad palabas. Sa ilang segundo, nataman ang lahat ng miyembro ng Divine Moon Sect. Hawak-hawak nila ang kanilang dumudugong ulo habang gumulong-gulong sa lupa. Gusto mo rin bang agawin sa akin ang mga magic pills ko? Alam mo ba, marami akong kasama sa kanila. Ang kanilang magic powers ay lampas sa iyong wildest imagination. Kung gusto mo, halika at kunin mo sila. Panunuya ni Dustin habang pasulyap-sulyap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagningning ang mga mata ng lahat sa kasakiman. Kung tutuusin, nasaksihan nilang tinulungan ni Dustin ang isang matandang lalaki na tiyak na paralisado ng tuluyan sa auction house noong araw na iyon. Walang sino man ang makakalaban sa tukso ng gayong mga magic pills. Kahit na gusto nila ang mga table tasks ni Dustin. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng unang hakbang laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, natalo ni Dustin ang 4 na master sa Subliming Force Realm sa kanyang sarili. Hindi nila akalain na makakapareha nila siya. Tara na guys, sabay na tayo. Maaaring makapangyarihan ang bastos na ito. Pero sa tingin ko hindi niya kayang manalo sa ating lahat. Nag-propose ang isang binata. Tama siya. Hindi bababa sa 500 tao ang nandito. Sabay-sabay natin siyang salakayin. Idinagdag ng isa pang nasa katanghaliang gulang. Ang mga magic pill ay umapela sa lahat. Bukod dito, nahihigitin nila ang kanilang kalaban. Kaya, inipon nila ang lahat ng kanilang lakas ng loob upang labanan si Dustin. Kunin mo siya. Patayin natin ang lalaking ito. At pagkatapos ay ibabahagi natin ang mga magic pills na ito. Sunod-sunod silang sumugod kay Dustin. Sige, gawin natin ta. Sabi ni Dustin sabay ngisi ng masama. Pagkatapos niyang bumalik sa Earth, sinisikap niyang kontrolin ang kanyang sarili at sinubukan niyang huwag kumitil ng anumang buhay maliban kung kailangan niya. Gayunpaman, naasar siya sa kanilang mga aksyon. Tinadyakan ni Dustin ang kanyang mga paa sa lupa at pinakawalan ang 3/4 ng kanyang pisikal na lakas. Ang lupa sa loob ng libo-libong metrong radius ay nagsimulang manginig ng malakas. Nagsimulang tumaas ang mga bato sa gitna ng hangin. Habang pinalala ng hangin ang alikabok, nagulat lahat ang mga nagtakbuhan kay Dustin. Sa puntong iyon, si Dustin ay parang isang mabangis na hayop. Bastos ka! Umungol si Dustin habang iniunat ang kamay. Whoosh! Isang napakalaking enerhiya ang lumabas sa kanyang palad at bumuo ng isang malaking bagyo.
Agad itong nagwala sa mga darating kay Dustin. Lahat sila ay itinaas mula sa lupa at pinalipad palayo. Ang pisikal na lakas ni Dustin ay katumbas ng isang cultivator sa Emperor Realm. Maaaring hatiin ng mga cultivator ng Emperor Realm ang isang bundok sa kalahati o magdulot ng kakilakilabot na lindol sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanilang mga paa. Masakit lahat. Nako, nabali ang mga braso at binti ko. Paano ako makakapag-practice ng martial arts ngayon? Ang epekto ng mapang wasak na bagyo ay umabot sa 400 metro ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Naghiyawan ang lahat sa paghihirap dahil nabali ang kanilang mga buto. Lahat ng mga tao doon ay malubhang nasugatan. Nakabawi man sila, hindi na nila kayang linangin ang martial arts. Nawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan na naipon nila sa paglipas ng mga taon. Kahit kaya niya, ayaw silang patayin ni Dustin. Kung hindi, walang makakaligtas sa kanyang welga. Habang hawak niya ang walang malay na matanda na nakaitim sa kanyang mga kamay. Ginalaw niya ang kanyang katawan at nawala sa manipis na hangin. Ilang sandali pa, dumating si Dustin at ang kanyang bihag sa isang tahimik at masukal na kagubatan. Ginaising niya ang matanda na nakaitim at agresibo siyang tinanong. Nais ni Dustin na iulat ang katotohanan tungkol sa Divine Moon Sect. Kasama na, punong tanggapan nito, sa labas ng matanda. Brat, tapos ka na. Nagpadala na ng 2 grupo ng tao ang ating mga nakatataas. Pumunta kami ng aking mga tauhan dito sa Smile City habang ang kabilang grupo ay pumunta sa iyong bayan ang Peace County. Alam kong isa ka sa mga daga ng eksperimento. Alam namin ang lahat tungkol sa iyo at sa iyong pamilya. Naniniwala ako na ang iyong pamilya ay nahulog na ngayon sa mga kamay ng aking mga kasama. Huwag kang tanga. Kung ako sayo, pakawalan mo na ako ngayon. Kung hindi, malalagay sa malaking problema ang pamilya mo. Tumawa ang nakatatandang nakaitim. Ang kanyang mga salita ay natakot kay Dustin. Walang sabi-sabi. Agad na inilabas ni Dustin ang spaceship. Tumalon dito. At nagmaneho patungo sa kanyang bayan. Papatayin ko ang lahat ng miyembro ng Divine Moon Sect kung manggahas silang saktan ang isang buhok sa ulo ng aking pamilya. Sumpa ni Dustin sa sarili. Kahit na pinahina ng mga bata sa Earth ang kapangyarihan ng spaceship. Ang sasakyang dagat ay napakabilis pa rin. Pagkaraan ng 10 minuto, nakita ni Dustin ang Peace County sa unahan niya. Inalis ni Dustin ang spaceship nang malapit na siya sa Peace County. Sa isang hakbang lang ay sumulpot na siya sa bakuran ng bahay ng kanyang mga magulang. Bago siya pumasok sa bahay, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at ginalugad ang lugar. Noon lang, nadurog ang puso ni Dustin. Ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid ay wala kahit saan. Sa halip, natagpuan niya ang 5 estranghero na nagtatago sa kadiliman, na inaakala niyang naghihintay sa kanya. Sa sandaling nakita niya ito, napagtanto niya na tiyak na may nangyari sa kanyang pamilya. Dahil ang 3 ay nakatapak na sa kalsada ng paglilinang at nagsimulang magtanim ng hiwalay. Hindi na lang sila lalabas kung hindi kinakailangan. Mukhang may tao dito. Lumabas ka at tingnan kung siya ba ang lalaking iyon. Nalaman ng 5 nanghihimasok na nagtatago sa loob ng bahay na si Dustin iyon. At tuluyang nagpakita ng kanilang mga sarili. Hinayaan nila si Dustin na hanapin siya ng kusa dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras para malaman kung nasaan ang kanyang pamilya. Siya talaga. Nakilala agad ng 5 lalaki si Dustin. Nagtatawanan sila. Iniisip na naging maayos ang plano nilang akitin siya. Hoy, brat, hindi ka ba matapang? Naglakas loob ka talagang bumalik dito. This time, hindi ka na makakatakas sa amin. Sumugod ang mga estranghero kay Dustin at pinalibutan siya. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Walang oras si Dustin para makipaglaro. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo. At naglabas siya ng nakamamatay na layunin na bumabalot sa buong bahay. Ang 5 lalaki ay agad na nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Don't be cocky, brat. You can't even protect yourself. How can you still have time to worry about your family? Bueno, mula noong tinanong mo, pinatay ko na sila. Sagot ng isa sa mga lalaki na may malungkot na ngiti sa labi.
Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, agad na lumitaw si Dustin sa kanyang harapan. Biglang naramdaman ng lalaki ang isang malaking kamay sa kanyang lalamunan. Nasamakal sa kanya. Ang sumunod na nalaman niya ay itinataas na siya. Sinubukan niyang bumuga ng hangin. Napakalakas ni Dustin kaya walang magawa ang lalaki laban sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ibaba mo siya. Nagulat ang apat sa mabilis na kilos. Nawala ang kanilang katinoan at inatake si Dustin nang walang konkretong plano sa isip. Ang mga tanga. Napangisi si Dustin sa walang kwentang kilos nila. Boom! Ang malakas na pisikal na enerhiya ay pinakawalan at sumabog na parang bomba. Ang apat na sumugod kay Dustin ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang puwersa na bumagsak sa kanila. Para silang nabundol ng napakabilis na truck na bumangga sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay lumipad ng mataas sa hangin bilang dugo. Bumulwak. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga sirang katawan ay bumagsak ng malakas sa lupa. At agad silang nilamon ng kamatayan. Kalahati. Sabi mo ikaw ang pumatay sa pamilya ko. Nilinggan ni Dustin ang lalaking sinasakal niya sa hangin at malamig na tanong. Nakakatakot ang kanyang mga mata na kayanan nilang patayin ang lalaki. Maawa ka sa akin. Hindi ko sila pinatay. Buhay pa sila. Takot na takot ang lalaki at muntik na niyang maiihi ang kanyang pantalon. Nasaan sila? Gamaan ang loob ni Dustin nang marinig niyang buhay pa ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid. Sa P-Provincial Capital City. Dinala sila doon at ikinulong sa villa ng Shu Clan. Nauutol na sabi ng lalaki habang sinusubukang sumagot sa lalong madaling panahon. For real. So miyembro ka ng Shu Clan sa Southwest. Medyo nagulat si Dustin. Sa lahat ng panahon, naghinala si Dustin na ang mga miyembro ng Divine Moon Sect ang may pananagutan sa pagdukot sa kanyang pamilya. Pero laking gulat niya, sa pagkakataong ito ay isa na namang angkan ang may kasalanan. Oo, tama ka. Ginawa namin ito simula nang napatay mo ang napakaraming miyembro ng aming angkan. Ang aming pinuno ng clan at 2 elder ng Heavenly Mountain Sect ay nagplano na makaganti sa iyo. Pero wala ka pala sa bahay. Kaya inutusan kami ng aming pinuno na hulihin ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya at ilipat sila sa villa ng Shu Clan sa kabisera ng probinsya. Ito ay para akitin ka at siguraduhing mahuhulog ka sa bitag namin. Patuloy ng lalaki. Ang Shu Clan. Ha! Hayaan mo akong magpasalamat sa impormasyong iyon. Ngumisi si Dustin at walang awang dinurog ang lalamunan ng lalaki. Ang kanyang leeg ay tumagilid sa isang awkward na posisyon at namatay sa lugar. Ikinaway ni Dustin ang kamay at biglang nagliyab ang eskarlata na apoy. Iyon ay ang nakakapaso na evil fire. Whoosh! Agad na lumaki ang apoy at agad na tinupok ang mga bangkay sa kawalan. Pagkatapos maglinis, inilabas ni Dustin ang spaceship at nagmamadaling lumipad patungo sa kabisera ng probinsya. Ang Peace County ay hindi masyadong malayo sa kabisera ng probinsya. Gamit ang spaceship, nakarating na siya sa kanyang destinasyon makalipas ang ilang minuto. Inalis ni Dustin ang spaceship at pinaandar ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya sa kalangitan sa itaas ng villa ng Shu Clan. Sa kanyang espiritual na kahulugan, napagtanto niya na may ilang tao sa patio ng villa. 3 sa kanila ay nag-radiated pa ng nakakatakot na aura. Mukhang may mga cultivators sila dito na nasa expert realm. Napaisip si Dustin sa sarili. Nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa paghahati ng kaharian dito sa Earth dahil nakipag-usap siya sa mga martial artists sa Brilliant Kingdom. Nahanap ko na sila. Malaki ang naramdaman ni Dustin. Sa isa sa mga silid sa napakalaking villa, ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid ay lahat ay nakagapos ngunit tila hindi nasaktan. Nagmamadaling bumaba si Dustin at lumapag sa abalang looban. Sino yan? Maraming tao ang agad na nagpakita at sumugod. Pagkatapos ay mabilis na ikinaway ni Dustin ang kanyang palad. Umalangaw-ngaw sa tahimik na gabi ang dagandong at kalabog na mga tunog ng labanan. Lahat ng sumugod kay Dustin ay nabasag ang ulo, ang utak at dugo ay tumalsik kung saan-saan. Babayaran ko kayong lahat. Walang makakatakas. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Deklare ni Dustin na may straight face.
Kahit sino ay maabot ang kanilang limitasyon. Kapag na-trigger na ito, wala nang babalikan at huli na ang lahat para sa pagsisisi. Nalampasan na ng Shu Clan ang linya ng dukutin nila ang pamilya ni Dustin. Ngayon, dapat nilang tanggapin ang kanyang galit. Kung tutuusin, mas inalagaan ni Dustin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinisikap ni Dustin ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pagpatay ng mga tao pagkatapos niyang bumalik sa Earth. Gayunpaman, dahil nalagay sa matinding panganib ang buhay ng kanyang pamilya, nagpasya si Dustin na patayin silang lahat. Nagdulot pa ng kaguluhan sa bakuran ang deklarasyon ni Dustin. Galit na galit ang mga ito nang marinig nila ang kanyang pagmamataas at nagmamadaling pinalibutan siya. Sa ilalim ng utos ni Dustin, daan-daang spiritual sense flying needles ang patuloy na bumaril mula sa kanyang soul sea at sinalakay ang mga espiritual na kaluluwa ng mga miyembro ng clan. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng sakit sa buong looban. 12-dosenang mga armadong lalaki ang nahulog sa lupa, na halos lahat ng butas ng kanilang katawan ay dumudugo. Ilang sandali lang ay namatay silang lahat. Si Dustin. Nandito siya. Parami ng parami ang mga miyembro ng Shu Clan na sumugod sa eksena at napagtanto ang ginawa ni Dustin. Matigas ang ulo nilang sinubukang palibutan si Dustin. Bawat isa sa kanila ay binigyan siya ng nakamamatay na tingin. Napangiti si Dustin nang makita ang galit na mga tao ng Shu Clan. Itinaas niya ang kanang kamay at pilit na sinuntok ang hangin. Ang napakalaking pisikal na lakas ay sumugod at nagdulot ng nakakatakot na airwave na nagpadala ng marahas na nanginginig ang buong patio. Whoosh! Bumagsak! Splat! Splat! Ilang katawan ang lumipad sa hangin at sumabog. Isang bagyo ang nilikha sa looban kung saan umulan ng malakas ang dugo at laman loob. Ang nag-iisang suntok ni Dustin ay minasacre ang ilan sa mga miyembro. Ang kanilang mga durog na katawan ay nakakalat sa lahat ng direksyon at walang paraan upang makilala sila. Nilimitahan pa ni Dustin ang paglabas ng kanyang pisikal na lakas sa kalahati sa suntok na iyon. Gayunpaman, daan-daan sa kanila ang napatay na parang mga marupok na insekto. Ano yun? Lahat ng nakakita sa eksena ay nabigla sa kanilang kaibuturan. Panay ang tingin nila sa mga labi na nakakalat sa bakuran. Ni hindi nga sila sigurado kung binabangungot lang sila, o kung nandoon na ang Grim Reaper sa anyong tao para sunduin sila. Anak, go to hell, Dustin. Sinubukan siyang atakehin ng ilang taong matino pa sa lahat ng kanilang makapangyarihang martial arts skills. Ang mga lalaking ito ay tila mga cultivator sa Sublimum Force Realm. Ngunit maging ang mga makapangyarihang lalaki na ito ay agad na naging madugong bukol ng laman sa isang suntok mula kay Dustin. Hindi ba't narinig ninyong lahat ang sinasabi kong lahat ng miyembro ng Shu Clan ay dapat mamatay ngayon? Si Dustin ay nakatayo sa gitna ng patio na parang isang mapaghiganting multo mula sa impyerno. Basang-basa sa dugo. At pinapatay ang sino mang humahadlang sa kanya. Walang sino man ang may sapat na lakas para tumagal man lang ng ilang segundo habang kinakaharap nila ang galit na estado ni Dustin. Tumigil ka nga, bakla ka. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ito ay napuno ng hindi mapag-aalinlangan ng galit. At dinadala ang bigat ng kapangyarihan at awtoridad. Na parang nagmumula sa isang Diyos na magpapataw ng kaparusahan. Tatlong figure ang biglang sumulpot sa harap ni Dustin. Nahamarang sa daanan niya. Ang isa sa kanila ay isang matandang may pilak na buhok. Habang ang dalawa naman ay mukhang nasa katamtamang edad. Lahat sila ay may magandang pangangatawan sa kabila ng kanilang edad. At may marangal na hangin sa kanilang paligid na mabilis na nagpatahimik sa alitan. Sila ay, walang duda, mga nangungunang martial artist. Kaya ikaw Dustin. Wika ng matanda na may pilak na buhok. Siya ang pinuno ng Shu Clan. Si Skyler. Bahagyang iniling ni Dustin ang kanyang ulo sa gilid bago nagbigay ng casual na tango. Tama iyan. Naglakas loob kang maging walang pakialam matapos mong patayin ang napakaraming lalaki ng ating Shu Clan. Ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang galit at hinanakit ay nakabitin ng husto sa hangin. Mabuti na lang at wala kang itinatanggi. Ngayong araw ay mamamatay ka sa aking mga kamay. Nanatiling walang kwenta si Dustin. Siya ay gumawa ng sarili niyang mga pagpapalagay sa kanyang ulo.
na naghihinuha na ang matandang nasa harap niya ay dapat ang pinuno ng Shu clan. Siyempre hindi ko ipagkakaila na pinatay ko ang mga lalaking pinadala ng angkan mo. Bakit ako? Kung mayroon akong napakagandang dahilan sa likod ng aking mga aksyon. Maaaring naisip ng iyong mga tao na ito ay isang napakatalino na ideya na guluhin ang aking pamilya. Iyon ay higit pa sa sapat na dahilan para pawiin ko ang iyong angkan sa mukha ng mundo. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa likuran niya nang matapos siyang magsalita. Natawa ang matanda sa kanyang mukha. Isa kang mayabang na brat. Tignan natin kung may kakayahan ka pa. How dare you, you little bastard. Tumalsik ang isa sa mga lalaking katabi ni Skyler. Ang Shu clan ay pinananatili sa ilalim ng pakpak ng Heavenly Mountain Sect. Ang paghamak sa Shu clan ay isang paghamak sa Heavenly Mountain Sect. Ikaw na bastos, sabihin mo sa amin kung saang sekta ka kabilang. At sino ang iyong Panginoon? How dare you provoke the most prestihiyosong Heavenly Mountain Sect? Wala ka bang sense of self-preservation? Ha, halatang may death wish siya. Tumango ang isa pang lalaki. Walang sino man sa Brilliant Kingdom. Kahit sa buong mundo, ang mga ngahas na huwag igalang ang Heavenly Mountain Sect. Ikaw ay walang iba kundi isang batang tuta. Paano ka magiging walang hiya sa iyong mga krimen? Hindi ba itinuro sa iyo ng iyong mga nakatatanda ang mga pangunahing tuntunin? Parehong mukhang saplada ang mga kasabwat ni Skyler habang pinapaalis nila si Dustin. Natuwa sila sa paghahagis ng kanilang timbang. Umaasa sa pangalan ng Heavenly Mountain Sect na hahanapin ang sinumang nais nilang takutin. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay kilala na mayroong maraming mahusay na mga master. Kahit na sila mismo ay mga ordinaryong elder lamang ng Heavenly Mountain Sect. Tinatamasa nila ang paggalang at awtoridad ng pangalan saan man sila pumunta. Tinanggal ni Dustin ang kanilang mga pagbabanta ng madali. Wala akong pakialam sa iyong mahinang Heavenly Mountain Sect. Ang sino man sa mundong ito na magkamali na sakta ng aking pamilya ay magbabayad ng halaga. Ang lahat ng kapangyarihan at awtoridad na ibinabato mo sa paligid ay walang halaga sa akin. Dahil palagi na lang kayong nananabik sa akin. Lilipulin ko kayong lahat ayon sa gusto ko. Pinagtawanan na naman siya ng mga matatanda. Bueno, tiyak na ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang bulok na bastard na nagpahayag na lilipulin niya ang Heavenly Mountain Sect. Siguradong wala na siya sa isip niya. Mga matatanda, sabi ni Skyler nang hamupa ang kanilang saya. Magkapit kamay tayo at siguraduhing mamatay ang bastos na ito ngayon. Sa totoo lang. Natuwa siya sa sinabi ni Dustin. Ngayon ang binatang ito ay ganap at hindi na mababawi na insulto sa Heavenly Mountain Sect. Sigurado si Skyler na hinding-hindi hahayaan ng makapangyarihang sekta na dumausdas ang opensa. At mayroon na siyang mas magandang pagkakataon na talunin si Dustin sa tulong nila. Hindi na kailangan iyon, sabi ng isa sa dalawang matanda habang naglalabas siya ng mahabang espada. Kaya kung hawakan ang brat na ito mag-isa. Itinaas niya ang kanyang sandata sa langit. At ang espiritual na enerhiya ay nagsimulang mag-buzz sa hangin. Nagtitipon at umiikot sa paligid ng bakal. Pagkatapos ang tibak ay nagsimulang kumikinang mula sa hilt at sa kahabaan ng talam. At sa dulo nito ay isang sinag ng berde. Ang ningning ng espada na halos 40 talampakan ang haba na nailabas. Sumayaw ito sa hangin. Sumisingit ang malakas na enerhiya nito habang lumilikha ng alitan. Tila isang ahas ang tumalsik mula sa espada. Namimilipit at sumisitsit sa hangin. Elder Jayden, mukhang na-master mo na ang Divine Radiance skill. Parehong nagulat si Skyler at ang isa pang matanda sa ipinakita ng kanilang kasama. Sa lahat ng sword skill, ang Divine Radiance skill ang pinakamahirap sanayin. Kilala rin bilang isang walang kapantay na sword skill. Nangangailangan ito ng sobrang pambihirang dami ng sword aura at sword intent mula sa cultivator. Sa sandaling ito ay ginamit. Pinaniniwalaan na walang sino man ang makatiis sa epekto ng ningning ng espada nito. Kahit na ang mga Diyos. At ngayon, babayaran mo ang kay-abangan mo. Itinaas ni Jayden ang kanyang espada at pumutok. Agad na napuno ang buong patio ng umaalingaw-ngaw na aura ng espada.
Ang mga lalaking naruroon ay nakakakita ng malabong ilusyon ng hindi mabilang na matutulis na mga espada na marahas na sumasayaw sa itaas nila. Hindi masama. Kalmadong pinagmamasdan ni Dustin ang mga pangyayari. Hindi ko inaasahan ito. Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ng batas ay halos hindi sapat at kung saan ang espiritual na enerhiya ay patuloy na nauubos. Hindi maiisip ng sino man na makabisado ang layunin ng espada. Mukhang bagay talaga ang sword skill ng Heavenly Mountain Sect. Kung tutuusin, pumunta ka sa impyerno. Ikaw bastard. Sinugod ni Jaden si Dustin habang itinaas nito ang kanyang espada. Ang liwanag ng espada na ibinubuga ng tilapon ng talam ay palm unit sa espasyo. At ang enerhiya ay bomb alot sa buong patio. Na pinipilit ang lahat na umatras ng ilang hakbang mula sa epekto. Para kay Dustin. Gayunpaman. Ang matanda ay mukhang walang pinagkaiba sa isang bata na kumakaway sa paligid ng isang patpat upang takutin ang anumang kaaway na naruroon. Habang bumababa sa kanya ang espada, mahinahong itinaas ni Dustin ang isang kamay at inilabas ang kanyang hintuturo at hinlalaki. Walang kahirap-hirap niyang sinalo ang talam sa pagitan ng kanyang mga daliri nang bumagsak ito. Nabiglang huminto sa marahas na momentum nito. Nanginginig ang talam sa kanyang pagkakahawak sa loob ng ilang segundo bago nagkapira-piraso. Nang hindi natatalo, iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay. At ang isa sa mga matutulis na tipak ay bumaril patungo kay Jaden. Na hindi nagkakamali sa pagitan ng kanyang mga mata. Hindi nakaiwas ang matanda sa pag-atake. Napakabilis ng paglipad ng talam. At napakabigat ng lakas ni Dustin. Ano? Imposible ta. Ungol niya habang umaagos ang dugo sa mukha niya. Nanlilisik si Dustin kahit bumigay na ang katawan at bumagsak sa lupa. Wala nang buhay. Bastos ka. Pinatay mo si Kuya Jaden. Si Skyler at ang isa pang matanda ay parehong natulala sa pangyayaring ito. Sa mga tuntunin ng lakas at antas ng paglilinang, si Elder Jaden ay walang duda na isa sa mga pinakadakilang master. Sa mga tuntunin ng martial arts, isa rin siyang mahusay na eskrimador. Kung paano niya nagawang magsanay ng Divine Radiance skill. Ngunit natalo na siya ni Dustin sa isang galaw. Ito ay hindi ka pani-paniwala. Tatapusin kita. Madungis na daga. Ang isa pang matanda ay tinapik ang kanyang mga damit sa baywang. At lumabas ang isang espada. Tumakbo ito patungo kay Dustin. Sumisingit sa hangin ang ningning ng espada habang naglalayag ito. Ang lumilipad na swordsmanship ng Heavenly Mountain Sect. Hindi mapigilan ni Skyler ang takot na makikita sa mukha niya. Ang kasanayang ito ay sinasabing napakalakas at ipinasa mula sa mga sinaunang eskrimador ng sekta. Ang sino mang makabisado nito ay magagawang lumipad ang kanilang espada at makontrol ito sa paggamit lamang ng kanilang vital energy. Kung ang isa ay makabisado ito ng mas mataas na antas, maaari pa nilang gamitin ang kanilang lumilipad na espada at putulin ang ulo ng kanilang kaaway mula sa 1,000 milya ang layo. Marami nang narinig si Skyler tungkol sa flying swordsmanship ng Heavenly Mountain Sect. Ngunit hindi niya pinangarap na makikita niya ito sa harap ng kanyang mga mata. Kahit si Dustin ay nabigla dito. At lihim na humahanga. Ang Earth ay talagang karapat dapat na maging isa sa mga lugar ng kapanganakan ng mga banal na Diyos. Maraming makikinang nakasanayan sa militar ang napanatili at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging kahanga-hanga nito, ang ganitong uri ng flying swordsmanship ay hindi rin makakasakit kay Dustin. Lahat sila ay nag-aaksaya ng kanyang oras. Lumalakas ang kanyang galit. Pumatok siya pasulong at hinawakan ang espada habang lumilipad ito. Pagkatapos ay sinugod patungo sa matanda. Sa isang indayog, pinutol niya ang ulo ng matanda sa kanyang mga balikat. Nilinggan niya si Skyler habang pinupunasan ang dugo mula sa talam. Ang kanyang kontrol ay dumudulas sa oras na ito. Ang mga bastard na ito mula sa Shu clan ay banihag ang kanyang pamilya na walang ginawa sa kanila noong una. Hindi na nahirapan si Dustin na patayin ang sino mang maglalakas loob na hamarang sa kanya. Ikaw, namula si Skyler. Nanlalaki ang mga mata sa takot at desperasyon. Malinaw sa kanya na hindi siya kalaban ni Dustin. At siya na lang ang natitira. Nanginginig siya sa kinatatayuan niya.
Kumpol. Kumpol. Dahan-dahang lumapit si Dustin. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Maliban sa matalim at malupit na kislap sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya pasulong. Bahagyang umatras si Skyler. Stop! Stop! You brat! Huwag kang lalapit. Pagkatapos ng wala sa oras, isang dakot ng mga master mula sa Shuklan ang lumipad papunta sa courtyard at itinulak ang mga magulang at kapatid ni Dustin pasulong. Tumigil ka na baka mamatay ang pamilya mo. Hoy, brat! Kung gusto mong buhayin ang pamilya mo, mas mabuting huwag kang padalos-dalos. Sa sobrang tuwa, napaatras si Skyler ng ilang hakbang para layuan si Dustin. Kasabay nito ang paglapat ng matatalim na kutsilyo sa leeg ng magulang at kuya ni Dustin. Sa tingin mo sapat na iyon para takutin ako? Ngumuso si Dustin habang nakatitig pabalik kay Skyler gamit ang mamamatay tao nitong mga mata. Itinoon niya ang kanyang isip at inilunsad ang isang dosina ng kanyang spiritual sense flying needles. Nakumari pa ng kidlat. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat ng makarinig sila ng masakit na hiyawan. Sila ay mula sa mga lalaking humawak ng kutsilyo laban sa pamilya ni Dustin. Bigla nilang binitawan ang kanilang mga kutsilyo at bumagsak sa lupa. Lahat sila ay sumisigaw para humingi ng tulong habang pakiramdam nila ay halos magkadikit na ang kanilang mga ulo. Pagbibitak, gamit ang kanyang omnipotent lightness, mabilis na kumilos si Dustin na parang hangin at naabot ang kanyang mga magulang at kapatid sa isang iglap. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, naputol lahat ang makapal na lubid na nagtali sa kanilang mga katawan. Nang makitang nangyari ito ng sabay-sabay, nakaramdam ng takot si Skyler hanggang sa kanyang mga buto. Gusto niyang pigilan si Dustin. Pero hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Masyadong hindi makatao ang bilis ni Dustin na hindi lubos na moari ng mga mata. Nakikita lang ni Skyler ang kanyang silhouette at nararamdaman ang hanging sumunod. Sorry for all the trouble, Dustin. We were so weak na hindi namin may pagtanggol ang sarili namin pagdating nila sa amin. Are you okay? Nasaktan ka ba? Humingi ng tawad si Chad dahil nakaramdam siya ng lungkot at hiya. Nang ang mga tao ng Shuklan mula sa Timog Kanluran ay pumasok sa kanilang tahanan. Sinubukan ng mga magulang ni Dustin at Chad ang kanilang buong hirap na labanan. Gayunpaman, sila ay mas marami, at ang mas malala pa, ang kanilang mga kaaway, mahusay na sinanay na mga martial arts artist. Nakalulungkot, ang buong pamilya ay nahuli sa huli. Ayos lang yon. Hindi mo naman ako kailangang alalahanin. Nalulungkot lang ako na okay kayong lahat. Sagot ni Dustin na may kasamang ngiti. Bawiin mo. Pagkuha ng pagkakataon. Lihim na sinenyasan ni Skyler ang kanyang mga nasasakupan. Ginamit din niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para mabilis na makaalis sa lugar na iyon. Nang makitang tumatakas ang kanilang pinuno, ang lahat ng iba pang miyembro ng Shuklan ay hindi nang ahas na manatili pa ng 1 minuto. Nagmamadali rin silang lumabas ng silid na parang kayeg ng mga bubuyog dahil sa takot na baka manghuli si Dustin. Pababa sila at patayin sila. Huli na para sa inyong lahat. Ngumisi si Dustin at nawala sa kinaroroonan niya. Nang sumulpot siya out of nowhere. Nakatayo na siya sa likod ni Skyler at hinampas siya ng palad niya. Si Skyler ay tumakbo ng desperadong para sa kanyang buhay. Sa biglaang pagsulpot ni Dustin sa likod ay agad siyang nanlamig sa takot. Hindi niya nagawang lumingon o lumaban man lang. Bang! Isang malaking ingay ang narinig sa buong lugar. Agad na durog-durog ang katawan ni Skyler habang nagkalat ang dugo at laman loob nito kung saan-saan. Diyos ko! Hindi! Napatay ang ating pinuno. Papatayin tayong lahat at ang Shuklan ay mawawala na. Lahat ng natitirang miyembro ng Shuklan ay natigilan nang makita nila ang brutal na pagkamatay ng kanilang pinuno. Tama kayo. Lilipulin ko kayong lahat at buburahin ko ang pangalan ng inyong angkan. Ito na ang katapusan ninyong lahat. Hinabol sila ni Dustin habang naglabas siya ng napakalaking layunin ng pagpatay. Kumilos siya ng kasing bilis ng bugzo ng hangin at pinatay ang lahat ng miyembro ng Shu nang dumaan siya sa kanila. Tuloy-tuloy na bomb alot sa hangin ang naghihirap na hiyawan. Kahit na ang lugar ay isang residential area,
Palagi itong nalilinis sa tuwing nagpaplano ang Shukla na magdaos ng isang kaganapan o gumawa ng isang bagay na malaki sa loob ng lugar. Sa lahat ng kanilang mga mapagkukunan at kapangyarihan, napakadali para sa angkan na ayusin ang isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, ito ay tumalikod sa kanila habang ginamit ni Dustin ang pagkakataon para pahirapan sila ng walang awa. At walang makakapansin sa kanilang mga hiyawan sa malawak at tahimik na lugar. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang lahat ng mga tao ng Shukla na naruroon ay napatay. Masasabing maswerte pa ang kanilang clan dahil hindi dinala ni Skyler ang lahat ng miyembro nito ngayong gabi. Gayunpaman, dinala niya ang lahat ng mga piling mandirigma ng angkan. Ngayon na ang pinuno at ang mga pangunahing puwersa ng angkan ay pinatay ni Dustin. Sila ay malubhang nanghina at wala ng lugar para sa kanila sa buong mundo ng martial arts. Ito ay magiging isang oras lamang. Hanggang sa tuluyang namatay ang Shu clan. Ikinawi ni Dustin ang kanyang kamay at pinakawalan ang nakakapasong evil fire. Lumikha ito ng dagat ng apoy sa lugar, na nagpainit sa buong Shu villa at lahat ng mga bangkay sa loob nito. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Dustin habang sinusuri ang kanyang pamilya. Oo, ayos lang kami. Ngunit, Dustin, inalis nila ang lahat ng mapagkukunan ng pagtatanim na ibinigay mo sa amin. Alam kong lahat sila ay napakahalaga. Ngunit wala kaming lakas para protektahan sila. Ikinalulungkot namin, sabi ng nanay ni Dustin sa malambing na boses. Mula nang mabundol si Dustin ng sasakyan at kalaunan ay may malubhang karamdaman din ang kanyang ama at kapatid. Halos nawala na ang lahat sa pamilya. Kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay at namuhay ng mahirap at umunlad sa buhay. Pagtitipid sa nakalipas na 10 taon. Matagal pa siyang nakikipagtawaran sa mga tindero sa palengke hanggang sa mabigyan siya ng presyo na kaya niyang bilhin. Ginawa niya ito para sa bawat isang kalakal kahit na ito ay para lamang sa isang piraso ng repolyo. Hindi kataka-taka na labis siyang nalungkot sa pagkawala ng napakaraming mahahalagang mapagkukunan. Huwag kang mag-alala, nanay. Babawiin ko silang lahat. Hindi sila makakaligtas sa pagnanakaw ng kung ano ang atin. Pero sa ngayon, uwi na tayo. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Dustin. Pagkatapos ay inilabas niya ang spaceship at mabilis silang nagtungo sa Peace County. Sa pag-uwi nila, naalala ni Dustin na wala siyang nakitang cultivation resources mula sa dalawang elder ng Heavenly Mountain Sect. Skyler, o sino mang miyembro ng Shu clan. Dahil dito, naisip ni Dustin na ang mga ninakaw na mapagkukunan ng pagtatanim ay dapat na naibalik sa punong tanggapan ng Heavenly Mountain Sect. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng pagtatanim na ninakaw ay mula sa labas ng mundo. Bawat isa sa kanila ay lubhang mahalaga at mahalaga na hinding-hindi hahayaan ni Dustin na magkaroon sila nito. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang na iyon ay itinuturing na napakabihirang sa mga mundo at universo kung saan siya nagmula. Ngayon sa Earth, isang planeta na halos sa pagtatapos ng mga araw nito para sa mga cultivator. Ang mga bagay na iyon ay maaaring gumawa ng hindi kinakailangang pag-udyok sa martial world. Tama ang haka-haka ni Dustin. Kasabay nito, ang pinuno ng sekta at lahat ng mataas na antas na pinuno ng Heavenly Mountain Sect ay nagtipon sa kanilang punong tanggapan para sa isang mahalagang pagpupulong. Lahat sila ay nakatitig sa cultivation resources na kinuha mula sa pamilya ni Dustin at nabigla sa masaganang espiritual na enerhiya na ibinubuga ng mga bagay. Kabilang sa mga ito ang iba't ibang uri ng mga sagradong kristal. Natural na mga halamang gamot at kayamanan. Mga high-level na elixir at mga table task. At maging ang ilang mga advanced na magic treasures. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng malakas na walang kamatayang enerhiya. Na nagpakinang sa buong bulwagan at napuno ng tumataas na misteryosong fog. Bukod dito, ang mga anino ng maalamat na mga hayop ang Cyan Dragon. Puting tigre, itim na pagong, at vermilion na ibon ay paminsan-minsang kumikislap sa ulap. Leader ng sekta, maniniwala ka ba dito? Ang mga kayamanan na ito ay napakabihirang sa mundo. Narinig lamang natin ang tungkol sa mga ito sa mga alamat tungkol sa mga banal na nilalang.
Nabasa lang namin ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga tala sa mga sinaunang aklat na nakatago sa aming silid-aklatan. Hindi ako makapaniwala na darating ang araw na makikita ko ang mga ito ng aking mga mata. Napakahalaga ng mga ito na sinabi na ang mga immortal lamang ang maaaring gumamit ng mga ito. Nagsisimula na akong maramdaman na ang aking martial arts bottleneck ay lumuluwag. Ito ay mula lamang sa pagkuha ng napakaliit na halaga ng walang kamatayang enerhiya. Nagmumula sa mga yamang ito sa pagtatanim. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Ang lahat ng mga nangungunang pinuno ng Heavenly Mountain Sect, kasama ang kanilang leader ng sekta, ay hindi napigilan ang kanilang pananibik sa presensya ng mga mahalagang ari-arian na ito. Haha, maswerte yata tayo this time. Ang mensahero na ipinadala ng dalawang matanda ay nagsabi na ang mga mahahalagang yaman sa pagtatanim na ito ay kinuha lahat sa pamilya ni Dustin. Napaka-misteryoso ng lalaking iyon. Tingnan mo na lang lahat ng cultivation resources na ito na ibinigay niya sa kanyang pamilya. Napakabihirang at mahalaga ang mga ito. At napakarami sa kanila. Saan niya nahanap ang lahat ng ito? I bet siya pa rin. Nagtatago ng higit pa sa mga kayamanang ito sa isang lugar. Sa tulong ng mga cultivation resources na ito, ang lakas ng Heavenly Mountain Sect ay tiyak na may angat sa isang bagong antas. Humagalpak ng tawa ang pinuno ng sekta habang iniisip ang nakikinita na hinaharap. Tama, pinuno ng sekta. Lahat ng matataas na pinuno ng Heavenly Mountain Sect ay nasa sabik din sa kinabukasan ng kanilang sekta. Ngunit paanong ang lalaking ito na tinatawag na Dustin ay nagtataglay ng ganoon kaalagang mapagkukunan? Posible bang siya ay mula sa isang makapangyarihang sekta o angkan na sumusuporta sa kanya mula sa mga anino? Sa palagay mo ba ay maaari silang gumanti kapag nalaman nilang tayo ang may pananagutan sa pagnanakaw sa mga mapagkukunan ng pagtatanim na ito? Tanong ng isang superior elder na may puting buhok at balbas na may bahid ng pag-aalala sa tono. Huwag kang masyadong mag-alala dyan. Paulit-ulit kong inisip ang lahat ng ito. Sigurado ako na ang lalaking ito na si Dustin ay nakahanap lang ng kuweba o ilang lihim na lugar na iniwan ng mga magagaling na martial arts masters noong sinaunang panahon ng hindi sinasadya. Sa sobrang swerte niya ay nakuha niya ang mga mahahalagang ito. Mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa palagay ko ay hindi posible na ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng mahahalagang bagay na ito. Isipin mo na lang, anong uri ng mga sekta o angkan sa mundo ngayon ang nagmamay-ari ng napakaraming bihira at mahalagang yaman sa paglilinang na maaaring pag-aari lamang ng mga immortal? Well, syempre, maaaring totoo na mayroon pa ring mga super sect o clan sa ilalim ng langit na maaaring magmay-ari ng lahat ng mga kahanga-hangang cultivation resources. Ngunit lubos akong nag-aalinlangan na handa silang ibigay ang lahat ng mahahalagang mapagkukunang ito sa paglilinang sa isang batang lalaki at payagan siyang dalhin ang mga ito habang siya ay gumagala. Maingat na inulit ng pinuno ng Heavenly Mountain Sect ang kanyang mga iniisip at tinapos ang mga bagay na ito. Ang iyong pagsusuri ay napakaraming kahulugan. Ginoo. Napanatag ang loob ng matataas na antas ng mga pinuno ng sekta nang marinig nila ang mga salita ng pinuno ng kanilang sekta. Maging ang maputing buhok na nagdududa sa una ay kumbinsido at nagpakita ng isang maluwag na ekspresyon. Baka tama ka, sa pagkakaalam ko, wala na talagang mahalagang yaman sa pagtatanim sa mundo ngayon. Mula ngayon, gagamitin ng Heavenly Mountain Sect ang lahat ng kanilang lakas tao at lahat ng uri ng pamamaraan para makuha ang lahat ng iba pang cultivation resources na maaaring mayroon pa ang binatang ito. Sa lahat ng mahahalagang bagay na ito, malamang natataas ang aking lakas ng ilang antas. Isang nakakapanabot na boses mula sa isang matandang lalaki ang narinig sa buong silid. Sa isang kisap mata, isang figure ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Isa itong matanda na nakasuot ng puting damit. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. At isang malawak na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Napakahusay na pinuno ng sekta. Lahat ng mga tao sa bulwagan ay hinarap ang matanda nang may malaking paggalang sa sandaling makita nila ito. Mukhang nagulat sila sa pagdating niya. Pero agad pa rin silang lumuhad sa harapan niya. Guro, napakagandang makita ka. Sa palagay ko ay natapos mo na ang iyong paglilinang sa pag-iisa.
Kamusta? Ang pinuno ng sekta ng Heavenly Mountain Sect ay nagmamadaling humakbang pasulong at binati ang kanyang amo ng may lubos na paggalang. Bueno, mahal kong disipulo, napamahalaan mo ng napakahusay ang Heavenly Mountain Sect. Sa paglipas ng mga taon, ngayon ay may isang pambihirang pagkakataon sa ating harapan. Hanggat maaari kong makuha ang lahat ng mataas na antas ng mapagkukunan mula sa taong iyon. Ang aking lakas ay tiyak na tataas ng ilang binggaw at ang aking kapangyarihan ay tataas ng malaki. Kaya, sa pagkakataong ito, dapat mong subukan ang iyong makakaya at tapusin ang gawain para sa akin. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Guro, dahil sa lakas mo ngayon, kapag lumampas ka at mag-improve ka pa ng ilang level, siguradong hindi ka magagapi at walang sino man sa mundo ang makakalaban sa iyo. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Heavenly Mountain Sect na nasa sabik habang iniisip ang hindi maiiwasang kahihinatnan. Well, totoo naman. Kung mayroon akong sapat na kapangyarihan upang umakyat sa ilang antas na mas mataas, tiyak na ako ay magiging pangatlo. O kung papayagan ng tadhana, mauna sa martial arts world dito sa Earth. Automatiko. Ako ang magiging pinakamataas na nilalang at Panginoon sa buong mundo ng martial arts sa Earth. Pagmamalaking sabi ng matanda, hindi na niya naramdaman na kailangan pang itago ang excitement at pride niya. Wow! Sa bulwagan, ang lahat ng matataas na antas na manager ng Heavenly Mountain Sect ay labis na nasasabik nang marinig nila ang mga salita ng elder. Na, kahit na nagretiro na, ay talagang nakatataas na pinuno ng kanilang sekta. Alam sa lahat na hindi lang siya ang maalamat na immortal sa kontinente, kundi isa ring master sa mysterious realm. Sinasabing ang kanilang nakatataas na pinuno ay nakapagranggo sa top 15 cultivators sa kasalukuyang martial arts world sa buong Earth. Dahil sa lakas na iyon, naging nangungunang sekta ang Heavenly Mountain Sect sa Brilliant Kingdom. Nagdala ito ng napakalaking pagmamalaki at inspirasyon sa mga miyembro nito. Kung ang kanilang superior na pinuno ay maaaring gumawa ng isa pang mahusay na paglukso at maging ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa Earth. Kung gayon ang Heavenly Mountain Sect ay tiyak na babangon at kukuha ng pinakamataas na pwesto. Na magiging pinakamalakas, makapangyarihang sekta sa planeta. Ang pag-iisip ng ganoong resulta ay nagpasigla sa matataas na antas ng mga tagapamahala at ang kanilang mga mukha ay namula sa pagmamalaki at pag-asa. Superior Leader, tama ka. Dapat samantalahin ng ating Heavenly Mountain Sect ang pagkakataong ito. Kapag ikaw ang naging pinakamalakas na nilalang. Ang ating sekta ang mamumuno sa mundong ito at mamumuno sa buong mundo ng martial arts. Lahat sila ay yuyuko sa atin at hindi tayo hamanin. Ito ang magiging korona natin. Ang lahat ng mataas na antas ng mga tagapamahala na nagtipon sa bulwagan ay tinalakay ang napakagandang pagkakataon. Haha, huwag kang mag-alala, Master. Nagpadala na ako ng 2 elder bilang karagdagan kay Skyler mula sa Shuklan sa Timog Kanluran upang harapin si Dustin. Lahat sila ay nasa antas ng eksperto. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila. Upang talunin. Isang walang karanasan na batang manlalaban tulad ni Dustin. Hindi alam ng batang iyon kung ano ang pinasok niya. Ang aming contingent ay kukuha sa kanya ng buhay at makuha ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Mangyaring maging isang maliit na pasensya. Mahal na Master, maaaring pabalik na ang 2 matanda dala ang mga mapagkukunang kailangan namin mula sa lalaking iyon. Gaano kahirap ito? Natatawang sabi ng kasalukuyang pinuno. Oo, wala akong pagdududa sa kakayahan ng mga taong ipinadala mo. Pero ang sinasabi ko ay kailangan mong maging maingat. At siguraduhing makukuha mo ang lahat ng mapagkukunan. Ang nakatataas na pinuno ay muling sinabi ng isang tango. Bueno, sa kasong ito, para sa iyong kapayapaan ng isip, mahal na guro, magpapadala ako ng ilang mga matatanda upang suportahan sila. Sagot ng kasalukuyang pinuno. Samantala, sa Peace County, umuwi si Dustin kasama ang kanyang pamilya. Magulo ang bahay dahil sa matinding away dito kanina. Pagbukas pa lang nila ng pinto, bumungad sa kanila ang isang malaking gulo na walang natitira. Nang makitang nawasak ang lahat sa kanilang tahanan. Nalungkot silang lahat.
Halos 10 taon nang nanirahan dito ang mga magulang at kapatid ni Dustin. Kaya medyo nakakalungkot para sa kanila na makita ang bahay sa ganitong estado. Ang tanging aliw lang nila ay mayroon silang isa't isa at walang nasaktan. Nay, tatay, hindi ka naligtas na manirahan dito. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan maaari kang tumuon sa iyong paglilinang pansamantala. Mungkahi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Lahat tama, matapos tumingin sa paligid ng bahay. Medyo nakaramdam ng pag-aatubili ang kanyang ina na umalis. Ngunit nang makitang wala na talaga silang pagpipilian, tumango ito bilang pagsang-ayon. Malinaw niyang alam na halos imposible na para sa kanya na mamuhay ng ordinaryong buhay na namumuhay tulad ng dati. Lalo na ngayong tinahak na niya ang landas ng paglilinang. Sa ginawang desisyon, nag-impake si Dustin at ang kanyang pamilya at inilagay ang lahat ng mga bagay na maaari pa nilang iligtas at isinakay sa spaceship ni Dustin. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, tumakbo si Dustin sa ilang kalapit na bangko at nakakuha ng kabuoang $2 milyong. Pagkatapos ay ipinadala ni Dustin at ng kanyang ina ang pera sa bahay ng mga Panginoong may lupa. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang mga Panginoong may lupa ay napakabait at maalalahanin sa nakalipas na 10 taon. Dahil alam nilang mahirap ang buhay ng pamilya, hindi sila kailanman nagtaas ng kahit 1 sentimo sa upa sa bahay. Sa halip, madalas silang nagbibigay ng pinansyal na tulong sa pamilya ni Dustin tuwing magagawa nila. Sa isang banda, si Dustin ay isang mapaghiganti na tao at hindi magdadalawang isip na maghayganti. Sa kabilang banda, hindi niya nakakalimutan ang kabaitan ng iba at palaging susuklian sila ng kanyang makakaya. Siya ay nabiyayaan kamakailan ng pera kaya nakapagbigay siya ng ganoong halaga sa mga Panginoong may lupa. Dahil ang mga Panginoong may lupa ay naging mabait sa kanyang pamilya sa loob ng mahigit 10 taon. Siyempre, malugod niyang ibabalik ang pabor. Ang mga Panginoong may lupa ay isang matandang mag-asawa. Nang makita nila ang malaking halaga ng pera na ibinibigay sa kanila ni Dustin at ng kanyang ina, nagulat sila at tumanggi silang tanggapin ito. Ginawa nila ang lahat ng bagay na iyon kay Dustin. Pamilya dahil sa kabaitan at bilang isang moral na obligasyon. Nang hindi umaasa ng anumang kapalit, napag-alaman ni Dustin na hindi maganda ang kalusugan ng mag-asawa at dumaranas pa ng lahat ng uri ng sakit. Bigla siyang nagkaroon ng ibang ideya. Walang pagdadalawang isip, kumuha siya ng 2 divine pill at hinampas ang mga ito sa ulo na nagpahimatay sa kanila at nawala ng malay. Pagkatapos ay pinakain niya ang bawat isa ng isang banal na tableta at isinaaktibo ang kanyang mga pamamaraan ng paglilinang upang matulungan sila. Digest ang mga table task. Matapos ganap na masipsip ng matatandang mag-asawa ang enerhiya ng mga table task, agad silang naging mga nasa katanghaliang gulang na may napakalakas na midsection at tumingin sa kanilang pinakamahusay na mga taon. Diba? Ah, my God! Dustin! Anong ginawa mo sa amin? I became so young. Ang landlady at ang kanyang asawa ay tumingin sa kanilang sarili sa salamin. Hindi makapaniwala sa kanilang tinitingnan. Sabay silang nabigla at natuwa. Nagsisigawan at nagsisigawan. Parang nadala, galit. Pagkatapos ay hinawakan nila si Dustin at ang kanyang ina upang sumama sa yakap. Ilang saglit, nanatili silang ganoon. Pagkaraan ay nagpatuloy sa pagtalon ang nalululan na mag-asawa at sinubukan pang tumakbo. Upang subukan kung na-renew din ang kanilang lakas, sinamantala ni Dustin at ng kanyang ina ang pagkakataong mag-iwan ng $2 milyong pera at nawala sa isang iglap. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang pamilya at naabot ang isang malayong bundok sa kanluran ng Peace County sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Mula sa tuktok, si Dustin pagkatapos ay kumuha ng malalim na pagsisid kasama ang kanyang pamilya at doon, na nakatago sa base, ay isang maliit na templo. Haha, batang bayani, hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaga. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng lumang baluti ang sumalubong sa mga bagong dating habang tumatawa siyang naglakad palabas. Siya ang Diyos ng bundok na nagbabantay sa lugar na ito. Hello sir. Ito po ang aking mga magulang at ang aking kuya. Kailangan kong tulungan mo akong alagaan sila sandali.
Okay lang ba kung sumilong sila dito habang wala ako? Diretsyong sabi ni Dustin sa Diyos ng bundok. Agad niyang ipinakilala ang tunay na pagkakakilanlan ng Diyos ng bundok sa kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid. Mountain God. I never thought, so the legends is true. May mga mountain gods talaga sa mundo. Napatulala ang kanyang mga magulang at kuya. Ang Diyos ng bundok ay isa sa mga maalamat na Diyos na laman lamang ng mga alamat at alamat na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa isa pa. Noon pa man ay iniisip na nila na ang mga kwentong iyon ay gawa-gawa lamang ng mga tao. Turuan ng kanilang mga anak na igalang ang kalikasan. Sa kanilang pagtataka, ngayon ay nakatagpo na sila ng gayong Diyos sa laman. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng ilang sandali, napagpasyahan din nila na si Dustin ay maaari ding ituring na isang Diyos sa kanyang kasalukuyang kakayahang lumipad sa kalangitan at sumisid sa ilalim ng lupa. Mayroon na tayong Diyos sa ating tahanan. Ngayon, ang pakikipagtagpo sa ibang Diyos ay hindi na isang kakaibang bagay. Akala nila, sa pag-iisip nito, agad na gumaan ang loob ng kanilang mga magulang at kuya at hindi na nakaramdam ng sama ng loob sa misteryosong Diyos na nasa harapan nila. Nagising mula sa saglit na enchantment. Bumati sila. Masigasig siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng magalang na pagbati. Agad na inimbitahan ng Diyos ng bundok ang pamilya ni Dustin sa kanyang templo. Pumayag siyang alagaan sila para sa kapakanan ni Dustin. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang siyasatin ang templo. Napag-alaman niyang isa lamang itong simpleng gusali na walang karaniwang mag-agarang palamuti. Sir, muli kong itatayo at palalawaken ang iyong templo. At pagkatapos ay set up ang lahat ng uri ng arrays. Kabilang ang spiritual energy gathering array, defensive array, attack array at iba pa. Sabik na nagmungkahi si Dustin. Talaga, alam mo kung paano ay set ang arrays. Natigilan ng Diyos ng bundok. Sa katunayan, walang mga eksperto sa array sa Earth. Wala man lang lumapit sa pagiging isa. Ang natitirang mga array ay matatagpuan ngayon ay halos lahat ay iniwan ng mga eksperto sa array mula sa sinaunang panahon. Oo, medyo. Tumanggo si Dustin. Haha, ang galing niyan. Young hero. Gawin mo na lang lahat ng gusto mong gawin. I will leave it all up to you. I will be very grateful for it. Pansamantalang itinayo ang templong ito pagkatapos na alisin ang orihinal kong templo ng kontrabida na si Elliot. Kaya hindi sulit ang pagsisikap at mga mapagkukunan upang makomplito ito. Batang bayani, hindi mahalaga sa akin kahit sirain mo ito. Kung matutulungan mo akong mag-set up ng ilang malalaking array, magkakaroon ako ng napakagandang templo dito. Sabi ng Diyos ng bundok at umaasang tumawa.